Magandang araw mga kapatid. Ako po ay maglalabas sana pero napakinggan ko po itong mga pinagdadadaldal ni Robin Padilla, no? Ito, hindi na tayo kailangan tumigil Kasi mag-eleksyon pasikatan sila Yung mga pasikat nila, yung mga papuri nila sa mga Duterte, dapat binabanata natin to. Kasi ito, pagkakalat nila to ng kasinungalingan at tuturing nila ng mga mangmang ang mamamayang Pilipino, no? Kung kaya't ipinapakalat nila ang mga kabutihan ko ng mga Duterte. Pero ito po ang masasabi ko. Pakinggan niyo po tong mga sinasabi nito kasi nagtalo sila ni Nagtalo sila ni Senadora Riza Hontiveros. Kailangan natin suportahan si Senadora Riza dahil siya ang nasa katotohanan. Ito po Ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Hanggang sa... Yan, no? Maya-maya po natin pakinggan si Senadora Riza Hontiveros. Hindi ko po pwede palampasin itong mga sinabi na to ni Robin Padilla, no? Mga kapatid, ikaw, Robin Padilla, yung mga kasinungalingan nyo sa pagbubuhat nyo ng bangko ng mga Duterte. Tigil-tigilan nyo ang panlilinlang sa taong bayan. Tigil-tigilan nyo sapagkat kitang-kita ng dalawang mata. Hindi magkakakaso sa ICC si Duterte kung maayos ang kanyang ginawa sa mga Pilipino. Huwag kang tanga. Huwag kang mangmang, Robin Padilla. Nalagay ka lang sa Senado? Yan na nga. Nasa Senado ka na. Tanga ka pa rin. Naglilingkod ka na sa bayan. Bobo at katangahan pa rin ang iyong pinairal. Alam mo ba, Robin Padilla, nang lahat ng umuupo dapat sa gobyerno ay may matinong kaisipan? Na dapat ang umuupo sa gobyerno may pagmamahal sa bayan. Naglingkod kayo dyan. Sinusweldohan namin kayo para maglingkod ng tama. Walang kinikilingan, walang tinitingnan, walang amo-amo, sapagkat ang bayan ang amo ninyo. Huwag niyong durugin ang tenga ng mamamayang Pilipino sa mga kasinungalingan niyo. Gago! Alam mo ba ikaw, Robin Padilla? Marami ka pang bigas na lalamunin kahit matanda ka na para matutunan mo ang karapat-dapat na paglilingkod para sa bayan. Tumakbo-takbo kang senador, wala kang naiintindihan. Sasabihin mo, natakot kay Duterte? Tama! 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 Nakatakutan ang isang berdugo ng mga mamamayang matitino na hindi marunong pumatay at manakit sa kapwa Pilipino. Ikaw nagago ka? Ha? Alam mo ikaw, ang dami niyong katangahan, kayo ng mga alipores ni Duterte. Wala na kayong ginawa, wala na kayong sinamba kundi si Duterte. Wala na kayong ginawa kundi pagandahin ang papel ng isang berdugo. No? Kawalang hiya mo din no? Sasabihin mo na natakot lahat ng kriminal kahit hindi kriminal. Ang kriminal hindi na natatakot sa kapwa kriminal. Ang salbahe hindi natatakot sa kapwa salbahe. No? Ang natakot kay Duterte at tinakot ni Duterte ang mga taong walang kalaban-laban dahil gusto niya palabasin sa buong Pilipinas na siya lang ang may kakayahan, siya lang ang matapang, siya lang ang may kayang pumatay at magpapatay. Tarantado ka din no? Ako dapat tahimik na lang kasi babae ako No? Pero alam mo, Robin Padilla, hindi ko aatrasan ng mga pagbubunganga nyo sa social media para lasunin ang utak ng taong bayan. No? Kitang-kita kung paano ipinapatay ang mga inosenteng kabataan, paano ipinapatay ang mga naghahanap buhay na wala
kinalaman sa drugs. Alam mo yung ginawa ng iyong amo? Pagmamalinis para hindi sila mahalata na sila ang mga sangkot na humahawak ng droga. Alam mo, kung meron dapat pinapatay, dapat yung amo mo. Dahil yan ang naghahasik ng lagim sa Pilipinas. Yang si Duterte ang tumayong demonyo dito sa Pilipinas. Si Duterte ang tumayong berdugo sa lahat ng kulungan. Si Duterte ang talagang hudas, traidor sa bayan. Bakit? Una, ipinatay ang mga Pilipinong walang kamalay-malay na dapat meron pang magandang kinabukasan. Ang tao nagbabago, hindi kailangan takutin. At kailanman, wag mo sabihing natakot ang mga kriminal. Hindi lang kriminal. At sasabihin ko nga sa'yo, yung mga simpleng mamamayan na nakakakita ng mga dugo at mga pinapatay, yan ang mga natakot. Pero hindi natakot kay Duterte yan. Natakot sila sa kanilang buhay dahil walang sinasanto ang amo mong berdugo. Kayo talagang dapat mawala sa gobyerno eh. Kayo nagpoproteksyon sa mga sindikato at mga terorista at mga mamamatay tao na katulad ni Duterte. Hindi ako natatakot. Kahit nung nakaupo yan si Duterte, hindi ko yan kinatakutan. No? Kung takot ako, tiko ang bibig ko. Kaya huwag kang walang hiya, Robin Padilla. Ikaw siguro ang takot. Ikaw ang takot. Dahil kapag kumontra ka sa amo mong berdugo, yari ka. Yan ang masakit. Yan ang masakit, Robin Padilla. Masakit sa binabayaran, masakit sa naging alipores, masakit sa nagkaroon ng among berdugo sapagkat kahit kailan hindi ka na makakabitiw sa pinasok mong sindikato. No? Alam mo, Robin, kayo, si Philip Salvador, sa pagiging gold digger niyan, alam mo, yaan, katulad mo rin. Nung pinatakbo kayo, binigyan kayo ng pera. Matalo manalo kayo, may pera kayo. Mga tarantado kayo eh. Kaya lang, pinalad ka na mailusot sa dayaan. Kaya wag kang gago. Wag mong tarantaduhin ang bayan. Isa ka rin sa traidor. Ha? Tandaan mo, may pamilya ka, may mga anak ka na dapat maninirahan ng maayos at malaya sa bansang ito. No? Tama. Nakapagpayaman ka na bilang senador. Kaya pwede ka nang lumipad ng bansa once na mawala mga Duterte sa gobyernong ito. Dapat talaga, lahat kayo ng mga alipores ni Duterte, kasama niyang amo ninyong berdugo, ang dapat mawala dito sa Pilipinas. Sino sinasabi mo na natakot kay Duterte? Ang bayan, hindi natakot kahit kanino. Kung kriminal, mamamatay tao, napakasamang tao, demonyo, yan ay hindi kinakatakutan. Yan ay nilalabanan. No? Kayo na mga kasama ng mga demonyo, huwag niyong idamay ang kasama ng Panginoon. Kaya kayo, tigil-tigilan yung pangangalandakan ninyo sa social media na matino, maayos sa mga Duterte. Bakit natatakot na ba kayo? Desperado na kayo, no? Kaya lahat ng papuri ginagawa nyo sa mga Duterte, no? Para wag mawala dito sa gobyerno, no? Wow! Ganyan na, nanginginig ang mga tumbong nyo dahil alam nyo na nagkakaisa na ang bayan. Hindi lang impeachment ang mangyayari. Hindi lang impeachment kay Sara Duterte. Total, tinanggal naman na nasa ni Marcos si Duterte, no? Sa National Council. So, tandaan mo, wala nang lakas ang amo mo, no? Pati itong si Panelo, na sinasabing namumuliti kasi Marcos dahil tinanggal nga itong mag-amang ito, no? Pues, agree kami sa pagtanggal sa mag-amang yan, no? Sapagkat ang ginawa ni Sara Duterte na pambabastos
sa Pilipinas sa paghahasik ng kabastusan at kawalang respeto ang pagbabanta sa pinakamataas sa kanya. Yan ay isang dahilan kung bit sila tinanggal ni Marcos. So, eto mga kapatid, ang sagot ni Senadora Riza Hontiveros. Nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Okay, eto naman ang sagot ko, no? Senadora Riza, hindi po natakot ang barangay dahil ang mga barangay binabayaran ni Duterte para magbigay ng mga listahan sa mga tiwaling pulis. At yung mga listahang yan ang sinusunod ng mga pulis. Kung galit ang taga-barangay sa isang nasasakupan niya, ituturo niya yan kahit hindi adik. Ganun po ang sistema nila. Kasi eto, bayad sila. At kapag hindi nila yung ginawa, malamang na sila ang patay kay Duterte. Ano po? At ito pa po. No? Hindi lang po 1 taong gulang ang mga nagkakamatay sa panahon ni Duterte. Halos lahat ng edad na mayroon pang magandang kinabukasan, nagkamatay na, inagaw ang buhay sa kanilang mga minamahal. Eto pa po, no? Etong sinasabi ni Robin Padilla na lubog na tayo, nilubog ng amo mo ang bansang Pilipinas sa utang. Pagkatapos, nilubog pa rin ng anak ngayon. Kaya't nagkakaroon ng impeachment di mo ba alam? Ha? Hindi mo ba alam, Robin Padilla? Hindi magkakaroon ng impeachment ang isang nakaupo kung hindi siya hudas. No? Sipin mo? Ha? Bakit natanggal si Duterte, ang mag-amang Duterte? No? Isipin mo ang ginawa ni Sara Duterte. Mistulang baliw. No? Bastos. Walang modo. Puro kahihiyan ang dinulot sa gobyerno. Puro kahihiyan na nadamay ang mga OFW na sila ang nagsasaper ng kahihiyan sa ibang bansa sa mga idinulot ni Sara Duterte. Nilustay ang pera ng bayan. Kaya may impeachment, di ba? So, yan nga lang ginawa ni Marcos eh. Hindi nga siya nakikialam sa impeachment di ba? So, Robin Padilla, baka gusto mo pati ikaw i-impeach. Huwag kang masinungaling. Anhin ko pa si Philip Salvador. Tatakbo pa lang. Mahaharang pa ang kayabangan. Pero ikaw na nakaupo, ha? Baka gusto mo ibasura ka't itapon sa kangkungan kasama ng mga kuhol. Huwag kang ang mayabang. Mayabang ka sa pelikula, pati ba naman sa tunay na buhay, mayabang ka pa. Tandaan mo, pinapasweldo ka lang ng tao. Lubog sa baha. Kasi yung irrigation system, yung para sa flood control, kay Duterte pa lang nilustay niya na ang pera. Ninakawan na nila. Ginawa nila doon sa lintik na mga dolomite na yan. Ha? At para sabihin ko sa'yo, ang dami mong walang naiintindihan. Ang dami mong hindi naiintindihan. Ngayon ka lang nagsasalita kasi nakaupo ka. Hindi mo na inisip ang reputasyon mo at pamilya mo. Hindi mo inisip na kahihiyan mo'y kahihiyan ng pamilya mo. Bobo ka. Wala kang kakwenta-kwenta. Hindi ka na dapat makaulit umupo at hindi na dapat pinapasweldo ng taong bayan ang mga katulad nyo. Lahat ng alipores ni Duterte, ibagsak ninyo ngayong eleksyon. Walang dapat maniwala, walang dapat makinig, walang dapat bumoto sa mga hudas na bobo. Yan po yung masasabi ko kasi nakakagigil na ha? Kaya ikaw, huwag mo sabihin takot, natakot.
Hindi katatakutan ng mga kriminal ang katulad din nilang kriminal. Isa-isa lang ang buhay. At mas lalong hindi natakot ang taong bayan. Dahil kung natakot ang taong bayan, wala kami dito para lumaban. Okay? Salamat po.